Alam nyo ba, may mga kalaban tayong hindi natin nakikita. Tahimik lang sila, pero grabe nakamamatay. Ang kwento natin ngayon parang isang scientific detective story. Nagsimula lang sa isang maliit na nayon, pero ngayon isa nang banta sa buong mundo. Ating alamin ang misteryo sa likod ng Nipah virus. Ayan, eto na nga siya, ang Nipah virus. Kung titingnan mo sa microscope, parang wala lang, 'di ba? Pero huwag kayong magpalinlang. Isa 'yan sa mga pinakadelikadong virus na kilala natin. At ang malaking tanong na bumababag sa lahat noon, saan nga ba ito nanggaling? Okay, so chapter 1 ng ating kwento. 'Di ba sa bawat misteryo, laging may crime scene? Well, para sa Nipah, ang crime scene ay hindi sa isang high-tech na lab, kundi sa mga simpleng communities kung saan bigla na lang may sumulpot na isang sakit na nakamamatay at walang sinuman ang nakakakilala. So, ito ang nangyari. Taong 1998 sa isang lugar sa Malaysia na tinatawag na Kampung Sungay Nipah, dyan mismo nakuha ang pangalan ng virus by the way, biglang may kumalat na misteryosong sakit sa utak o encephalitis sa mga nag-aalaga ng baboy. Hindi pa natapos yun. Kasi pagdating ng 1999, boom, nakatawid na yung outbreak sa Singapore. Paano? Sa pamamagitan ng mga baboy na may sakit. Ang resulta, mahigit 300 kaso ng tao at higit 100 ang namatay. Tapos akala mo tapos na, no? Pagdating ng 2001, lumitaw ulit siya, this time sa Bangladesh. Pero may twist. Iba na yung kwento, iba na yung paraan ng paggalat. At para bigyan kayo ng idea kung gaano ito kaseryoso, isipin nyo to. Sa unang outbreak pa lang, 40%. Ibig sabihin, sa bawat 10 taong nahawaan, 4 ang namatay. Grabe, di ba? Kaya alam agad ng mga doktor, nako, hindi ito biro, hindi ito ordinaryong sakit. Dito na ngayon papasok yung investigasyon. Kasi 'di ba kung yung mga baboy biktima lang din, sino o ano ang tunay na pinagmulan? At lahat ng ebidensya, iisa lang ang tinuturo, isang nilalang na lumilipad sa gabi. Pero teka, bago natin ituloy yan, kailangan muna nating maintindihan itong isang mahalagang konsepto, ang zoonotic virus. Ano ba to? Well, simple lang. Ito yung mga virus na galing talaga sa hayo, pero may kakayahan silang tumalon, kumbaga, at mahawaan tayong mga tao. At alam nyo ba, dito nagsisimula ang napakaraming epidemya. At ayun na nga, nahuli rin ang salarin, mga fruit bat. Sa Malaysia, ganito yon, galing sa paniki, napunta sa mga baboy. Yung mga baboy, sila yung naging tulay or intermediate host, tapos nahawa na yung mga tao. Pero sa Bangladesh, iba, mas direkta. Yung mga paniki mismo ang nagkontaminade sa pagkain ng mga tao, lalo na yung raw date palm sap. Para mas malinaw, ito yung sinasabi ng isang pag-aaral. Ganito lang pala kasimple. Yung mga fruit bat, dinidilaan nila yung puno para makuha yung matamis na katas. Kaso, yung laway nila, may daladalang virus. At yon, sumasama sa katas na iniinom naman ng mga tao. Isipin mo, isang simpleng gawain lang sa kalikasan, pero ang resulta, nakamamatay. Okay, so alam na natin kung saan siya galing. Ngayon, ang tanong, anong ginagawa ng virus na to kapag nakapasok na sa katawan ng tao? Dito na tayo sa nakakatakot na bahagi. Silipin natin kung gaano kabilis at kabagsik ang pag-atake nito. Sa simula, akalain mo lang na trangkaso, lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kalnan, yung mga usual. Pero hindi, mabilis itong lumalala. Pagkatapos niyan, mararamdaman mo yung pagkahilo, pagkaantok, yung parang nalilito ka na. At kapag nasa malubhang yugto na, dyan napapasok yung pamamaga ng utak. Yan yung tinatawag na acute encephalitis at hilap na sa paghinga. Ang pinaka-nakakatakot, sa loob lang ng 24 to 48 hours, pwedeng magkaroon ng seizures at mauwi sa coma. At ito pa ang isang twist, yung virus mismo, nag-evolve. Tingnan nyo yung pagkakaiba. Yung strain sa Malaysia, ang target niya yung utak at kailangan niya ng baboy para makahawa sa tao. Pero yung strain sa Bangladesh, mas matindi ang atake niya sa baga. At ito ang pinaka-importante, natuto siyang kumalat mula tao sa tao. Dito na talaga nagsimulang maging isang tunay na banta ang pandemya ang Nipah. At dahil sa evolution na yan, ang case fatality rate ng Nipah ay tumalon. Mula 40% hanggang 75%. Grabe no? 7 o 8 sa 10 pwedeng mamatay. At sa ilang outbreaks, mas mataas pa dyan.
Walang duda, isa to sa mga pinaka-lethal na virus na alam ng siyensya. So, paano natin lalabanan ng isang kalaban na hindi natin nakikita? Dito na tayo sa next part. Ang sagot pala ay simple. Kailangan nating putulin yung kadena ng hawaan bago pa man ito humaba. Balikan natin sandali yung sitwasyon sa Bangladesh. Isipin nyo, kayo yung nandoon. May virus na galing sa paniki. Tapos, may isang paboritong inumin ng lahat na doon kinukuha. Anong gagawin mo? Paano mo paghiwalayin ng dalawa para mailigtas ang mga tao? At dito mo makikita yung galing ng mga taga roon. Yung solusyon nila? Hindi high-tech. Isang simpleng skirt na gawa sa kawayan, jute sticks o kahit polythene. Tinatakpan lang nila yung mga lalagyan para hindi madilaan ng mga paniki. At ang resulta? Grabe, mula sa 83% na kontaminasyon sa mga puno na walang proteksyon, bumagsak sa 2% lang doon sa mga may skirt. Galing, no? Isang patunay na minsan, yung pinakamagandang solusyon, yun yung pinakasimple at galing mismo sa komunidad. So, ang laban talaga sa Nipah nagsisimula sa ating mga simpleng gawi. Una, iwasan muna ang pag-inom ng hilaw na date palm sap. Pangalawa, lahat ng prutas, hugasan at balatan ng mabuti. Pangatlo, syempre, good hand hygiene. Maghugas lagi ng kamay. Pang-apat, iwasan yung kontak sa mga hayop na may sakit at sa mga paniki. At pang-lima, napaka-importante nito, gumamit ng tamang protective equipment. Pero hindi sapat yung pag-iwas lang, di ba? Kailangan natin ng armas, ng panlaban talaga. Kaya sa huling bahagi ng ating kwento ngayon, silipin natin ang pandaigdigang karera para makahanap ng gamot at bakuna. At ito ang medyo malupit na katotohanan. Sa ngayon, sa kasalukuyan, wala pa tayong lisensyadong gamot o bakuna para sa Nipah virus. Wala. Ang tanging magagawa lang para sa mga pasyente ay intensive supportive care. Inaalagaan lang yung mga sintomas at umaasa na yung sariling katawan ng pasyente ang lalaban sa virus. Pero may pag-asa. Maraming promising na pananaliksik na isinasagawa ngayon. Halimbawa, may monoclonal antibody na tinatawag na kumpleto na yung phase 1 human trials. May antiviral drug din, yung remdesivir. At ang pinaka-exciting sa lahat, may bakuna, ang ChAdOx1 Nipah B, na umabot na sa phase 2 trial. Ito yung mga posibleng maging game changer sa laban natin kontra Nipah. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Isipin nyo, may isang virus na kayang pumatay ng 7 hanggang 8 sa bawat 10 mahahawaan. At may kakayahan itong maging isang global pandemic. Ang tanong, sapat na ba ang ginagawa ng mundo para maghanda? Paano natin masisiguro na sa susunod na pag-atake ng Nipah, hindi na tayo mabibigla? At yan ang kwento ng Nipah virus. Kung nakatulong sa inyo ang paliwanag na ito at sana ay may napulot kayong aral, please huwag kalimutang i-share, i-like at mag-subscribe. Abangan nyo ang susunod nating pagtatalakay. Maraming salamat!